Okay, mayong gabi sa tanan. O tunay na. Tunay nga mga kapatid na mas maganda pa kayo sa napakagandang gabi ito mga kapatid. Amen. So, muli, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain bawat Biyernes ng hapon o Biyernes ng gabi. Ngayon po ay nasa 2 Corinthians chapter 2. So, tatalakayin po natin ang tungkol sa mga paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. So, bago natin simulan ang ating pagtatalakay, nga natin ang opening prayer ng ating kapatid, Brother Renson, para sa ating pagsisimula. Manalangin. Manalangin po tayo. Makapangyarihan Ama na may likha ng langit at lupa, Elohim ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa gabing ito, Ama, ay kami lumalapit, lumudulog sa iyong paanan upang hingin ang iyong giya, ang iyong gabay sa paglalahad namin ito. Patuloy na pagsasaliksik, patuloy na pagsisikap upang maintindihan ang tamang kahulugan ng iyong kasulatan. Kaya sa gabing ito, Ama, hinihiling ko ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa amin, maging sa lahat ng kapanood sa live na ito, maging sa aming YouTube channel. Ito po nawa ay hindi magiging sayang. Ito po ay magiging mitsa upang kami ay mag-aanalisa sa kasulatan upang aming matumbok at maunawaan ang tamang kahulugan sa pamamagitan ng aming pagsasaliksik at pagsisikap na maunawaan ang iyong dapat ipaabot sa amin. Muli, kami po ay humihiling na bigyan mo kami ng talas na pag-iisip, bigyan mo kami ng kaunawaan na makatarungan, patas at may justisya. Salamat po, Ama, ang lahat ng ito aming dinadalangin sa pamamagitan ng pangalan mo na iyong ibinigay sa iyong bugtong na anak upang ipakita sa amin ang tamang pag-analisa at pagsasaliksik sa lahat ng iyong kasulatan. Pamamagitan ng yung pangalan na ang katotohanan at ang katotohanan at ang siyang tinatawag namin banal na reputasyon na siyang laging aming hinahangad na aming masusunod. Salamat po sa ngalan ng Misaya, Yahawasyai. Amen. 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 So, mayong gabi sa tanan, sa makausa, o sa tanan na itong mga kaigsunan sa Cebu, mayong gabi, o sa mga kaigsunan diri sa mga Kabisayaan, nga makatanaw aning atong live, mayong gabi sa tanan, sa lahat ng ating mga kakapatiran, mga katagalugan, at sa lahat ng ating mga manunood sa ibang bansa, ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating pag-aaral. At kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga nabanggit na mga pagtatalakay natin sa mga talata na ating pagdadaanan ngayon, ay pwede po kayong mag-comment. Inanyahan ko po kayong mag-comment dyan sa ating video, sa ating live, at ating po yung sasagutin kung kayo po may mga katanungan hinggil po sa ating mga tinatalakay na usapin. Okay po, so sa naging pag-aaral natin sa chapter 1 ay ating pong tinalakay roon ang kalooban
So, naging highlight natin doon ang kalooban ng Diyos o yung naging sanhi, naging mga kadahilanan ng mga tao sa kanilang isinasagawang ministry baga. Kung sa Christian ng pag-unawa ay nasasabi nila na dahil sa kalooban ng Diyos o kalooban ng Diyos na sila ay makapaglingkod sa anumang mga sitwasyon ng kanilang mga ministry. So, natalakay po natin doon na ang kalooban ng Diyos ay ang lahat ng ating nakikita sa panahon ng ating kabataan na nasa edad tayo ng mga 8 hanggang 12 pagpataas na ating pong natatanaw ang magandang mangyayari sa hinaharap. Yun ang pakikiusap ng sistema ng pagkamatuwid na kung saan tayo ay nananahan at inausap tayo at ipinakita sa atin na yun ang pangarap niya, yun ang ipinakita niya na mangyari sa atin, kung saan nasasabi, my plan is to prosper you, not to harm you. Tama po ba? Amen. So yan po yung sinabi at yan po ang kalooban. May kanya-kanya po tayong natanaw na natingnan sa hinaharap. Tama. At ating pong natalakay roon na naging naabala o naging naantala yung mga pagdating ng pagkatotoo o sa katuparan sa mga nakitang magandang mangyayari sa hinaharap dahil sa ang tao ay kinapos ng kakulangan at walang kaalaman, kaya nangagpahamak at nagkaroon ng paghihirap sa buhay. Dahil ang pangunahing nakita natin, kinulang ang tao sa kaalaman kung paano tugunan ang bawat sitwasyon na dumarating sa kanyang buhay, kung saan hindi niya naisagawa ang patas at makatarungang pagtugon roon at naging sanhi yun ng pagkaantala o pagkasira ng mga mangyayaring magaganda sa hinaharap. Amen. So, kung sa Bisaya pa, partner, my people are destroyed because lack of knowledge. Yan po yung nakasulat sa Oseas chapter 6 verse 4, kung hindi po ako nakakamali. Ang versikulo na iyon ay hindi po nagpapahiwatig na kailangan mong malaman ang mga pangalan ng propeta o ang lahat ng pangalan ng libro ng Biblia o ang mga versikulo. Yan po ay tumutukoy sa kakulangan ng tao ng manage, kumbaga, sa isipan, sa damdamin, at sa aksyon, sa gawa. So yun po mga kapatid. So ang kalooban ng Diyos ay ang magandang mangyayari at ikaw at ako ay may nakikitang magagandang mangyayari sa hinaharap. Ipinakita yan sa atin ng Panginoon sa panahon ng ating kabataan. Amen. At ang nagiging example po natin doon ay si Jose. So ngayon po, tayo po ay tutuloy sa chapter 2. So, talakayin po natin ang chapter 2. Ito po ay hanggang verse 17 lamang. So, ang sabi dito, continuation po ito, sapagkat ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan upang hindi kayo muling madudulutan ng kalungkutan. Dahil kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba't kayo rin? Kaya, sumulat muna ako sa inyo. Ayaw kong sa pagpunta ko riyan ay dudulutan ng lungkot ang mga taong dapat magpaligaya sa akin. Sapagkat natitiyak kong ang aking kaligayahan ay kaligayahan din ninyong lahat. Ang puso ko'y puno ng kalungkutan at pag-aalala nang sulatan ko kayo at maraming luha ang tumulo habang sinulat ko iyon. Sumulat ako sa inyo hindi upang kayo'y dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipanama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Okay, so ganito yung nagiging tema ng kanyang pangalawang sulat, kumbaga sa tinatawag na 2 Corinthians. Pangalawang sulat niya po ito sa mga taga-Korinto. So, Amen. Pangalawang sulat niya ito, yung 2 Corinthians chapter 1 hanggang sa pinakahuling chapter, ito po yung pangalawang sulat niya. Kaya nagkaroon siya ng ganitong konsepto ng pagpapaabot ng kanyang sulat o pagpapaabot ng kanyang pagmumungkahi. Dahil kung maaalala po natin sa chapter 1, nagkaroon po ng
Kung sa Bisaya pa, pangasaba. Sa Tagalog, pagtutuwid. Pagtutuwid at Pagsasaway. So nagkaroon po ng pagsaway dahil nga po nagkaroon nga ng pagkabahagi-bahagi ang Korinto dahil sa ginapang sila ng ibang pananampalataya, ginapang sila ng katunggali ng Messianic na samahan at ito'y isang Pariseo at Sadusyo na kung saan pinagsikapan na babagsakin ang pananampalatayang ito. So, ang sabi niya, dahil kung dulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Amen. So kung tingnan natin ito sa Brother Rinson, sa ibang version, sa ang dating Biblia, medyo may kaibahan po yung sinabi. So tingnan natin 2 Corinthians chapter 2 verse 2. Okay, dito bro. 2 Corinthians chapter 2 verse 2. Bisaya to. Okay, sige. Kay kon ako maghimo kaninyo nga masulupon nan kinsa siya nga maggahimo kanako nga magmaya. Apan maura ang nahimong masulupon pinaagi kanako. Continue. Verse 3. Og ako misulat nganha kaninyo sa maura gihapon bisan sa diha nga ako muabot na ako gayon makabaton og kaguol gikan kaninyo sa kang kinsa ako angay nga magkalipay nga nagabaton og pagsalig diha kaninyo nga tanan aron ang akong kalipay mao ang kalipay ninyo nga tanan. Amen. So ito bro. Yan po yung Tagalog sa binasa mo. Sa Tagalog version, sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino na sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalumbay ko. Okay. So yan, yung point. Sino ang magpapagalak sa akin? Diba yaong pinalulumbay ko? So kung ating mapapansin, ano ang point ni Apostol Pablo habang sinabi niya ito? So, kung ating ma-overview yung kabuuhang chapter 1, First Corinthians, buong 1 Corinthians, nagkaroon nga ng pagsaway sa Apostol Pablo, no? Tama. So, pinalumbay niya yun. Normal sa tao, wala pong taong may gusto sa correction. Tama. Ugali ng tao yan. Ayaw ko Nakaka-open talaga. Amen. Nakaka-open talaga pag kukoreksyonan ka. Nakaka-open. Prangkahan to. Nakaka-open talaga. Pag Eksakto. iko-correct ka. So, ang maganda lang kapag mayroon kang information na tulad nito, Amen. ay magkakaroon ka ng pagtitimbang habang nangyayari ang koreksyon. Amen. Na kung saan, doon natin masasabi na kailangan nating magkaroon ng tamang pagtugon, tamang pagtalima sa ganong sitwasyon. Mostly ganun po, o sa doong paraan po, o sa ganong paraan, bumabagsak ang karamihan sa atin. Doon po nangyayari yung sinasabing my people are perished because of the lack of knowledge. So doon po nangyayari, Brother Rinson. Amen. Wala po talagang may gusto na koreksyonan. Sakto. So, ang sabi ni Apostol Pablo, pinalulumbay ko kayo. Pero sino naman ang magpapagalak sa akin? Di ba kayo pinalulumbay ko? So, ang point ni Apostol Pablo, magiging maligaya ang isang mangangaral kung ating tingnan yung kabuuhang katayuan ni Apostol Pablo sa Corinthians at bilang siya ay nangangaral, nagtutuwid sa mga kamaliang napabayaan ng mga elders doon mismo sa Corinthians, ay
ikagagalak ni Apostol Pablo or ang kaligayahan ni Apostol Pablo, kung ating makikita dyan, kung i-analisa natin ba Renson, ay yung magkaroon ng epekto yung kanyang pagtutuwid. Amen. So, syempre, pagka kasi ang tao handa na i-receive yung aral, brother, Amen. pag correction, syempre nalulumbay yun. Kasi pag sabihing nagagalak siya sa correction, pwede rin na masasabi mong nagagalak. Pero hindi ako naniniwala na habang narinig mo nagagalak ka. Eksakto. Sa una. Siguro pwede natin sabihin na nagagalak ka matapos ang correction yung na-process na. Pero kung sa pagka-resibo pa lang, may kakaibang reaksyon. Ayun. Normal yun. Parang ma-insulto ka. Ma-insulto ka, nalumbay ka. Una, kasi doon mo nalalaman na nagkamali ka pala. So sinalulumbay ka, so dalawa ang kailangan mong i-assist doon na hindi ka magkakamali. Pwedeng tanggap mong mali ka, pero kung hindi mo ma-manage, magkaroon ka ng panghihina at maging sanhi pa iyon ng iyong paglayo. Tama. Sa paggawa ng matuwid o sa samahan. Ganun po yung mangyayari. Eksakto. Or, kung maging patas tayo at makatarungan at may apply nating love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, at lubos mo itong mauunawaan, magkaroon ka ng tamang tamang pag-respond. Amen. Sa ganung pangyayari, at ito yung pinupoint ni Apostol Pablo, brother, na sino ba yung magpapagalak sa akin? Di ba kayo mga pinalulumbay ko? Ibig sabihin, kapag nakita ni Apostol Pablo na naapektuhan sila, or sabihin natin nabalitaan ni Apostol Pablo, sila'y nasaktan sa aral, siyempre pagkakasigamot, epektibo, pait yun. Amen. Pag nakita na may epekto, siyempre, yun yung sinasabi niya, na nalulumbay sila. Pagka kasi nagpatuloy at ikinokorek yung mga maling nakita ni Apostol Pablo, kinorek sila, yun ang magpapagalak sa kanya. Amen. So, prangkahan lang ha. Kung ang tao, parang wala lang pag ikinokorek mo. Yun, nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun sa side ni Apostol, sa nag-correct. Bilang si Apostol Pablo, kung kahit in reality, kung tayo po, kung ating ikokorek ang ating anak, o sino mang ating mga kababata natin, yung mga ano natin ba, sa mababang edad natin at ating ikukorek, pag inaano-ano ka lang, tinatanong-tanungan ka lang, talagang nakakapang lugmok sa puso ang ganong reaksyon, ba, Delinson? Tama. So, huwag mahiya. So, ang aral dito ganito. Habang ikinokorek tayo, huwag maging pretending na walang nangyari. Maging totoo ka sa sarili mo. Kung nalungkot ka, nalumbay ka, tama lang yun. Normal reaction yun dahil ginamot ka sa mga oras na yun. Sakto. Ano ba? Amen. So, sa mga aral, or sino man sa atin, dahil tayo po, madalas tayo po, mga parents na, mga nanay, tatay tayo, maging ikagalak natin yung naging epektibo yung ating pagtutuwid. So, ito yung point ni Apostol Pablo. Ito yung point niya. So, madali pa, nakuha natin. Kasi kung tingnan natin yung bandang dulo, sabi niya, okay, dito, simulan natin. Sumulat ako sa inyo hindi upang kayo'y dulutan ng kalukutan, kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Amen. So, ang sulat na tinutukoy niya, hindi po ang 2 Corinthians, kundi yung naunang sulat kung saan naglalaman ng pagtutuwid sa mga pagkakamali o kapabayaan ng mga elders doon, na kung kaya may nangyaring immoralidad sa kanilang church o sa kanilang Amen. community. Okay? So, malinaw. Next. So, verse 5,
kung may nagdulot ng kalungkutan, kanino man, hindi ito sa akin. Hindi ito sa akin ginawa. Hindi sa pinalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. So kung mapapansin mo, may pinupunto siyang tao dito na naging sanhi ng kanyang pagsulat ng mga pagtutuwid sa kanilang pagkakamali. Ibig sabihin, mayroong isang gumagawa na nagkaroon ng kapabayaan ang elders group at nagdulot ng pagkagalit ni Apostol Pablo dahil nawalan doon ng reputasyon ang samahan bilang nagkaroon ng righteousness, nagkaroon ng pagkamatuwid na kaisipan bilang mananampalataya. Okay? So, sapagkat na sapat na parusang igawad sa kanya nang nakararami sa inyo, dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. Kaya, nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya ay mahal pa rin ninyo. Amen. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung na mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Okay. Amen. So, sino ang taong ito? Kung maaalala natin, nandito ba yun sis? Basahin natin ito bro. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. Ito po yung tao na tinutukoy niya, pinupunto niya dito sa kanyang sulat sa 2 Corinthians chapter 2. First Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroon kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kaniyang ama, kahit nga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sanay mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Verse 5. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Okay. So, ang taong gusto niyang patawarin dito, yung gumawa ng immoralidad. Amen. No? Pero, magiging maingat tayo sa pag-analisa sa naging ginawa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa chapter 1 verse 5, ibigay niyo na kay Satanas ang taong yan. Gayon dito sinabi niya, patawarin ninyo. Ano ka ba Pablo? Laban bawi. Yun. Laban bawi. Kaya sa pag-aaral natin dito sa Torah Community, inanyayahan namin kayo na hindi sa pamamagitan ng nabasa dito ang ating ilalahad, ay hindi sa nabasa dito ang ating ilalahad, brother. Amen. Kundi sa pamamagitan ng binasa natin ito, titingnan natin ang katayuan ng kanyang pangunawa at ang naging sanhi ng kanyang pagsulat nito. Amen. Okay po ba? Dahil kung Brother Renson, ang uso kasi galing naman tayo lahat sa Christian, no? Hindi sa
basta nabasa o yung nabasa, basta may mabasa, Yun na yun. yun na yun. Ngunit, kung sa nabasa lang, huwag na natin i-explain. Oh, nandyan na eh. Huwag na nating ipaliwanag. Bakit? Lahat ng tao ngayon nakaka-access na sa mga Bible app. Tama. Ang po ba? At Biblia, pinabibigay niya sa school. Di ba po? Tama. Kaya, kung ang ating sasaliksik sa Biblia ay hindi natin i-level up, hindi natin i-increase, hindi natin makukuha ang ibig ipakaunawa o ano ang naging pangunawa ng mga mananampalataya noon. Amen. At posibleng magiging sanhi ng pagkakalito natin tungkol sa kung ano ba talaga si Apostol Pablo. Kung saan na si Apostol Pablo, ang sabi niya, ibigay kay Satanas. Gayon naman dito yung sinabi niya, patawarin nyo na. Yung bersikulo na ito, kapatid, ito ay nagpapatunay lang na kung ganon ang pagkaunawa natin sa Biblia na kung ano ang mabasa, yun na yun. Nagpapatunay ito na ang gulo ng Biblia talaga. Napakagulo. Kaya, hindi mo maintindihan talaga. Hindi talaga. Kung ano yung nasulat, yun ang ating ipapairal. Hindi natin gawin na yung kung ano yung nasulat, kung ano yung naunawaan sa nasulat, yun ang ating ipapairal na pangunawa sa katauhan natin at ating ibabahagi sa tao, ay malaking mangyaring malabong makuha natin ang tamang pangunawa tungkol sa Biblia. So, ang punto dito ni Apostol Pablo, kung ating makikita, no? Yung, sabi niya, itakwil nyo na yan, ang taong yan. Yung taong itatakwil, yung pong ugali. Amen. Ng taong gumagawa ng imoralidad. At dito tayo magiging maingat. Amen. Dahil ang posibleng aplikasyon maging marahas kung hindi mauunawaan. Tama. At kung sa termino ng ating dating grupo, ang termino noon is, ano nga yun? Ang termino sa OHC? Mayroong termino yun. Yung pag-itawa, ano ka? Tagpas! Si Mike sana si Mike. Tagpas. At sa ibang grupo naman, tiwalag. So, tagpas at tiwalag at itakwil. So, dito, Backslider. at yung mangyayari sa itiwalag, ang tawag po nila doon, backslider. Christian termino. Christian term. So, dito tayo magiging maingat, mga kapatid. Dahil kung ang ginagawa ng mga taong nagtitiwalag at nagtagpas at nagtakwil ay posibleng ang naging basihan nila sa kanilang doktrinang iyon ay ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Tama po ba, Brother Enzo? Tama po talaga. So, posibleng yan. Pero hindi na assess kung ano ba talaga ang pinaka-point ni Apostol Pablo habang isinulat niya ito. Kaya, mas mabuti at mas malinaw kung ating susuriin, hindi ang nakasulat dito, kundi ang katayuan ng pangunawa ni Apostol Pablo habang isinulat niya ito. Klaro? Amen. Kasi may ano lang ko, kapatid, dahil itong bersikulong ito, ang tagal namin pinagdibatihan sa Bible School. Kasi ang tanong, paano ibibigay kay Satanas tapos maligtas siya pagdating ng araw ng Panginoon? Binigay na kay Satanas. Ang tagal namin pinagdibatihan yan. Kasi ang punto no,
ibigay ang Satanas upang mapahamak ang kanyang katawan at ang kanyang espiritu ay maliligtas pagdating ng Panginoon. Yan ang questionan. Paano? Kung yan nababasa, yun. Ang hirap. Ang hirap talaga. Paano nyo lutasin yan pag ganyanin natin pag unawa ang nakasulat? So, dito mo makikita yung tinatahak ng Torah community na hindi ito, kumbaga, hindi makabuluhan yung sinasabi naming pag-aaral ba na tingnan ang katayuan ng kaisipan o estado ng pangunawa ng taong sumulat upang lubos na maunawaan ang kanyang punto. Bakit ganyan ang kanyang isinulat? At sa gayong paraan, magkakaroon ka ng mga daanan o mabubukas na pintuan sa iyong isipan kung bakit ano at bakit ganito. Di ba po? Eksakto. Kaso nga po tamad ang tao sa analisasyon. Kaya ang sabi, kakaunti lang na makakapunta sa langit dahil masikip ang daan sa langit. Brother. Kasi nga, sabi nga, mga tao daw sa langit, mga tamad Hindi nag-roadway din Pero sa impyerno daw, mga masipag daw yung tao kasi nag-roadway din Napakalaki daw ang daan. Malaki daw yung daanan. Pero lang mga kapatid. So, ang sinabi niya na ibigay kay Satanas, ibig sabihin po nun, hayaan siya na mapahamak dahil sa kanyang sariling talino. Kung Englishin natin ito, yung wise attitude ng tao. Bawat tao may built-in na wise attitude. At lahat po ng pag-uugali o lahat pong hayop na ginawa nilalang sa second chapter ng Book of Genesis ay tumutukoy po yun sa lahat ng pag-uugali na nasa tao. Amen. At ang wise attitude ay yun yung serpent. Sakto. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ibigay kay Satanas. Ginawa na kasi niya yan. Na kanyang kinuha ang asawa ng kanyang tatay. Bigay kay Satanas. Ibig sabihin, huwag nyo nang ano pa ba? Agakon, wag na. Yung para kasi tinotolerate nila. Ang gusto ni Apostol Pablo, ipa-feel sa kanya yung pressure. Yun ang ibig sabihin. Yun. Na hindi okay ang ginagawa niya. At sa gayong paraan, mararamdaman niya ang rejection hindi dahil sa kanyang pagkatao, kundi dahil sa ginawa niya. Ano po ba? Kasi ganito mga kapatid, may mga kasabihan, baguhin niyo ang inyong sarili. Ano tawag nun sa English? Change yourself. Pwede ba yun? Pwede ba baguhin yung sarili? Change yourself. Pwede ba yun? Hirap nun Hirap Ang sarili natin ay ginawa in image of Elohim. Amen. Bakit mo babaguhin? Paano mababago yan? Kung babaguhin mo, anong mukha mo? hindi na image ng... Hindi na image. So yun. Sabi, baguhin mo sarili mo. Mali. Para sa akin, mali. Baguhin mo ang iyong pamamaraan sa paggamit mo ng iyong isipan. Amen. At sa gayon, makikita ang iyong tunay na sarili. Hindi po tayo ginawang defective Amen. Amen po ba? At sa pamamaraang pressure, rejection, sa pamamaraang ipaparamdam, sa pamamagitan ng ipaparamdam nila sa pamamagitan ng pagtutuwid, gaya ng sinabi sa
1 Corinthians chapter 11 yata, yung sabi nagtalukbong, bawal magtalukbong lalaki sa pamamagitan ng strict na pagsasalita, pagtutuwid sa hindi tamang gawa ng mga elders doon. Amen. Mararamdaman niya ang pressure. Amen. At doon niya hahanapin ang ibang kaparaanan sa kanyang sarili upang baguhin niya ang kanyang pamamaraan sa paggamit sa kanyang isipan. Even isipan, hindi mo pwedeng baguhin. Dahil ang isipan, walang brake, walang clutch, walang neutral. Sakto. Kahit anong iisipin mo, tatakbo yan. Ang po ba? Amen. Wala pong nakakapatigil sa isipan. Sakto. 24/7 niya nagtatrabaho kung gagamitin mo. Amen. Ang po ba? Kaya, kung may babaguhin ka, hindi yung isipan, yung pamamaraan mo sa paggamit sa iyong isipan. Amen. Ang po ba? Yung mga masamang pamamaraan, paggamit. Kaya ang panawagan ni Kristo sa mga Pariseo, magsisi kayo! Repent! Ibig sabihin, change your concept. Amen. Baguhin yung konsepto ng inyong paggamit sa inyong isipan. At iyon ay mararanasan ng tao sa pressure na ipapakita sa pamamagitan ng pagtatama at pagtutuwid sa pamamagitan ng mga elder na nakatayo at nagtuturo na hindi nagtatalukbong. Amen. Hindi pong talukbong na ito, ha? Kumbaga, diretsuhang pagsasalita. Kung ano yung nakitang mali, sabihin mo. Amen. Dahil nagkaroon ka ng opportunity na magsalita dito sa harapan ng community upang iyong ibahagi ang tama at ipakita ang mali. Amen. Yan ang ibig sabihin nun. Ganyan po mga kapatid. At siyempre, sabi nga sa bungad ng 1 Corinthians chapter 5 verse 1, nakarating sa kanya, so may nag-report kay Pablo. So, Tama. ang posibleng nangyari, may nag-report din dito na posibleng nagkaroon ng epektibong resulta ang pagtutuwid ni Apostol Pablo, kaya nag-abiso si Apostol Pablo na iyong taong yun ay patatawarin na para hindi ma-overkill. Ano ba? Kaya kumbaga, may sitwasyon siguro partner na nakita niya na nagsisi na. Kumbaga, binago na niya ang pamaraan na yung ginagawa niyang maling pamamaraan. nakita yung pagsisika. Kaya, sabi niya, patawarin. Patawarin na. Muling akseptado. Amen. As usual. Ganyan po yun. Pasahan kasi ng bulay yan eh. Pag yung nagkakamali, member of the family, may nagkakamali isa, huwag mo itolerate yung mali niya. Sakto. At kapag itutuwid niya, mag-ingat ka. Dahil sa oras na itutuwid niya, itatama niya, babaguhin niya ang kanyang paggamit ng pamamaraan ng paggamit ng kanyang isipan, ang bula automatic nasa sayo na. You must be responsible na anak. Kailangan kang maging responsable kung paano mo i-handle yung situation. Amen. Baka titingnan mo, hindi siya nagbabago at nagbabago na siya. Ikaw ay mababaliktad sa sitwasyon. Kaya both side. Kaya paalala, palagi, magiging responsable sa bawat sitwasyon natin kinaroroonan. Gamitin ang patas at makatarungan bilang giya, bilang guide. Amen. Sakto? Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. So ang aral na ito, hindi ang pangaral ni Apostol Pablo sa community, hindi doon sa nagkasala lamang. Amen. Maging sa mga taong naroroon na nagiging nagsagawa ng pakikitungo sa nagkasala. Amen. Dahil kung may nagkasala sa iyong harapan, anytime pwede kang madungisan. Sakto. Tama po ba? Amen. Kaya, nakikiusap akong ipadama ninyo sa Kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan
ng pagsulat ninyo sa inyo noon ay upang subukin kayo. Amen. So, itong mga isinulat ni Apostol Pablo sa kanila, kung ating makikita, hindi siya nagdetalye ng mga kung ano ang gagawin. Kung ano ang hindi niya i-detalye yung mga aral. Ibigay kay Satanas, yung mga ganon. Kasi, posibleng sa kanyang pagparoon sa Corinthians ay inilatag na niya ang mga aral at pamamaraan sa buhay kung paano Amen. pangasiwaan ang ating oportunidad habang tayo ay nandito. Amen po. Amen. So, yun po ating nakikita. Next. So, nang dumating ako sa Troas upang mangaral ang magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon upang maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na ating kapatid. Kaya ako'y nagpaalam sa mga taga-roon at nagpatuloy sa Macedonia. So, kanyang ibinahagi ang nagiging journey niya sa mga lugar dahil sa kay Kristo. So, naipaliwanag natin kung ano itong Kristo. Ito po ay diwa ng pagkamatuwid. Amen. Anak ng matuwid na sistema kung saan yun ang Diyos na ating naging tahanan at tayo naging resulta. Amen. Mayroon na po tayong video nito sa 1 Corinthians. So, atin na po yung natalakay. So, tuloy tayo. Ngunit, salamat sa Diyos at lagi niya kaming lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Mabangong halimuyak. Mabangong samyo. Ito ba yung incense? Okay. Sa napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. So, ngunit, sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumagawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng iba riyan na kinakalkal ang salita ng Diyos, sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinangaral namin ito. Amen. So, Brother Henson, hindi kami katulad ng iba riyan na kinakalkal ang salita ng Diyos. Suma sa nabasa. Tama ba to? Tama ba? Ganun ba yung pinupoint ni Apostol Pablo? Kinakalakal salita ng Diyos. Gibaligya. Ginegosyo. Kinakalakal. Ginegosyo, tama ba? Kinakalakal? Hindi kami katulad ng iba riyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginegosyo. Kung sa man pagnegosyo ang pulong sa Ginoo? Marami. Kanabitong Para dili may fel mo. kanabitong di mo wali kung way Wais bulanan. sibot nga mutuyok. Kanabitong dili mo tudlo kung walay baylo. Amen? Yung bang mga taong hindi ko po kinokondem yung mga nagbibigay na nabibless sa nagsasalita. Okay? Klaruhin natin. Yung mga tao na naging pangunahing dahilan ng kanilang pagsisikap
na magpaliwanag at pagandahin ang pananalita dahil may ibibigay, yun po ay saklaw sa kinakalakal ang salita ng Diyos. Sakto. Yun namang mga tao na nag-share ng kanyang idea at nagpapabayad. Hindi na po tungkol sa Biblia. Lahat po ng kaalaman Amen. na ibinibinta. Dahil ang salita ng Diyos ay karunungan at ang karunungan ay hindi po ang Biblia. Amen. Kundi ang naging sanhi at naging nakamta ng mga taong sumulat nito Amen. ay ang karunungan. Amen. At ang karunungan ay ang siyang source ng lahat ng ginagawang nagkakabilipisyo ang tao. Eksakto. Pagka kasi sinabi ba ni Rinson, salita ng Diyos, ang tao, ang point sa tao, pag salita ng Diyos, Brother Rinson, Biblia. No, hindi po. Lahat ng magandang informasyon na nakakabigay ginhawa sa tao, salita po ng Diyos. Amen. Klarado yan. Dahil kung iisipin mo, noon, wala pang Biblia. Oo, Bakit naisulat ang Biblia? dahil may mga tao na nakaka-receive ng salita ng Diyos. Amen. Dahil mayroon silang karunungan. Amen. Kaya't naisulat ang Biblia. Eksakto. Pagka kasi ikinakalakal ang salita ng Diyos, hindi po Biblia lamang ang ibinibinta. Hindi lamang ang Biblia ang ginamit. Marami po. Amen. Yung bang nagtitinda ka ng idea? Ang sabi ng Panginoon, natanggap mo itong walang bayad, ipamigay mo ng walang bayad. Amen. Yan. Eksakto. At ito po ay idea, pamamaraan na yung nauunawaan o paano ang tao magiging prosperous. Magiging ang tao ay maging ginhawa at magkaroon ng kalayaan sa gapos na kanyang kinaruruunan dahil sa hindi niya alam kung paano kalagan ang kanyang sarili ng kanyang ginapo sa sarili niyang hakbang. Amen. Okay? May mga tao naglalakit po ng bayad pagka nagtuturo. Brother, Marami. at ang nakikita rin natin, kaya siguro nagkaganon, dahil pagka kasi nagpapabayad, dahil sikat na, marami ang gaganahan. Pero pag walang bayad, parang wala kasing value. Napakaraming pamaraan na binibinta yung Salita ng Diyos. yung minsan kahit yung sa mga maliliit na na mga Information, pamamaraan. yung nasa bus nagsasalita ng salita ng Diyos kuno tapos namimigay ng Sobre. Tapos nagsasalita sa mga merkado, yung mga kasama naman yung ang tawag Nag-iikot ng sibot. nag-iikot ng sibot. Napakarami. Tapos sa mga malalaki naman, nasa mga stadium, ang laki ng bayad. Mumalaki yan, bayad niya. So, ikinakalakal ang salita ng Diyos. At hindi lang ang nag-aano ng Biblia, even nagtuturo ng mga pamamaraan sa paano magiging matagumpay ang kupol, Amen. paano magkaroon ng magandang pangangasiwa sa negosyo. Sakto. Napakalaking bayad yan. Yung mga counseling. Mga speaker. So, although nandun talaga yung bayad kasi may expenses. Ang point dito, no? Ang point dito is ano yung intention? Yun.
yung intention. Hindi naman pwedeng walang bayad rin kasi may expenses naman. So po yung point ba, kung gagawin mo yan dahil sa bayad. Yun. Ang tinutukoy na Apostol Pablo dito, yung ginagawa ng mga nagsasalita, nangangaral, may alam tungkol sa salita ng Diyos na ang intention hindi upang ihatid at tulungan ang tao na maging malaya, kundi ang kanyang pangunahing intention is kunin ang pera dahil alam niya ito ang kapalit ninyo, pera ninyo, kapalit sa alam ko. Kumbaga, kapatid, yung nagsasalita ka, ang purpose mo ay hindi yung magkapera ka. Kung magkapera ka man dahil nagsasalita ka, Deserve ka nun. deserve ka nun. Pero hindi yung nagsasalita ako para may magbigay sa akin. Okay. Iba na yun. Iba yun. Bakit ganito? Sa pagninegosyo, madalas naririnig ko, yung mga successful na negosyante, ang nagiging sentro, hindi para sila ay magkapera kahit nagnegosyo. Mostly sa ganong nagnegosyo para magkapera, magkaroon ng grabing paghihirap ng sa gayon at madalas bumabagsak, hindi lumalago. Kasi ang nagiging aim ay magkapera kahit nagnegosyo. Sabi ng mga nakita kong nagsasalita, mga malalaking negosyante, ang sanhi ng kanilang paggawa ng negosyo para matulungan ang mga walang trabaho. Yun. Napakagandang intention. So, nagkapira sila, lumalaki yung kanilang negosyo dahil mayroon silang tamang intention. Amen. Mayroon po silang tamang motibo. Amen. So, ito po yung point. Hindi masama na may bayad. Lilinawin natin, hindi ko naman gihukman ba ang mga speaker na nagkukay bayad. Hindi natin husgahan. Hindi tayo nahusga. Ang ating is purify your intention. Amen. At ikaw na gumagawa ng ganon, ang nakakaalam bakit mo ginagawa yan. Yes. That's right. So yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi kinakalakal ang salita. Hindi daw sila tulad. Hindi kami katulad ng iba yan na kinakalakal ang salita. So, yung mga ganon, nandun na sa panahon ni Apostol Pablo, hanggang ngayon, dumarami pa. Okay? So, sa Numbers, may babalikan tayo dito sa bandang itaas. Numbers chapter 16, verse 41 to 50. Balikan natin itong mabangong halimluya ng pagkakilala sa Kanya. Amen. Okay. Numbers, mga bilang 16, verse 41 to 50. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh, at nang sila'y nagkakaisa ng lahat laban kina Moises at Aaron, lumingon sila sa tuldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Pumunta si Moises at Aaron sa harapan ng tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din. Ngunit nagpatira pa sa lupa sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insinso sa lagayan nito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh, sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Sumunod nga si Aaron ang sinabi. Sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng tipanan, kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insinso at ihiningi ng tawad ang sambayanan. At siya ay tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Ang namatay sa salot na iyon ay
14,700. Bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. Nung wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moses sa may pintuan ng Toldang Tipanan. Okay. So, kung ating i-analyze ang story na binasa ni Brother Renson, imagine mo, dumating yung salot, Brother Ransing. Hindi naman sinabi kung ano yung salot. Siguro posible kung sa Bisaya, itong mahangin ba? Ihapak. No? Itong hangin, yung Brett, ihapak. Yung hangin. Yung salot. At dali-dali na sinabihan si Moses ni Yahweh. Oh Moses, lumayo ka para hindi kayo madamay sa mga taong ito. Pag-usap talaga, no? Dumapa si Moises sa lupa at saka si Aaron. At sinabi ni Moises kay Aaron, dali ka, kumuha ka ng insensaryo at magsunog ka ng insensaryo, dalhin mo sa kapulungan. Gayunman, sinabi ni Moses, sinunod ni Aaron. Tumakbo si Aaron, nagsunog siya ng insenso at pagdating niya ron sa kapulungan, marami ng patay. So tumayo si Aaron sa gitna ng patay at sa mga buhay. Okay. Ngayon, sinunog niya yung insenso, tumigil yung salot. Okay. Insenso lang talaga katapat. Insenso lang ang katapat. Yung mga nakakamatay na salot, tumigil kagad, Brother Renson. Napaka-majestic. Galing naman. Okay. So, anong koneksyon sa sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 15? Sabi niya, para kaming mabangong samyo ng insensong inihandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at mga napapahamak. Pansinin niyo, tumayo si Aaron sa gitna ng mga patay at buhay. Sabi niya, nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga nangapapahamak. Para kaming insenso. Amen. Analisahin nyo. Analisahin natin, no? So dito, pag sinabing insenso na sinunog ni Aaron at yung patay at buhay na kung saan tumayo si Aaron roon sa gitna, ay hindi po katawan na nakahandusay sa lupa. Amen. Sakto. Dahil marami pong patay, marami pong tao na buhay, pero patay. Marami rin patay, ngunit buhay. Gusto niyo ng proof? Abraham, sabi, di ka ba niyo alam, sabi, Matthew chapter 20, hindi na lang siguro basahin, Matthew 23, yung katanungan tungkol sa pagkabuhay. Sabi niya, Amen. Di niyo alam ang kasulatan. Wala kang alam tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba, ang Elohim ni Abraham, Isaac at Jacob ay Elohim ng mga buhay. Ang tagal ng patay ni Abraham, Isaac, Jacob. Tapos Elohim ng mga buhay. Elohim ng mga buhay. Ay, hindi pala patay. Hindi pala patay. So may mga patay, physically, ngunit buhay. Amen. May mga buhay naman, ngunit patay. Okay? So, itong salot na dumating, espiritual na kaganapan po ito. Eksakto. Ngunit, hindi ko tatalakay ng detalyado dahil darating po tayo dyan sa pagtatalakay ng ating kasama, Brother Alban, ating leader na nangunguna sa pag-aaral natin sa Sabbath Day. Tatalakayin po yan. Ang ating pong i-connect ngayon ay ang mabangong samyo. Amen. Ang mabangong samyo po ay ang mga gawa na may kaliwanagan. Yung gawain at kaunawaan with clarity. With clarity. Yung bang gagawin mo na alam mo kung ano ang intention mo. Amen. Bakit mo gagawin ito? Yan. Amen. Bakit ko sasabihin ito? Dahil alam mo. Dahil alam mo ang intention mo. So, gawain na may clarity. Siyan po ang mabangong samyo. Tulad ng ginagawa ni Pablo na nangaral siya kay Kristo sa lugar na pinuntahan niya dahil alam niya ang intention niya. Amen. Hindi ba tumatanggap si Pablo ng mga donation? Tumatanggap.
para kaming mabangong sa inyo. Para kaming mabangong sa inyo. Yun. Dahil sila ang nagiging nakita na gumagawa. Tumayo nalalangap naman ang mga naliligtas at ng mga nangangapahamak. Sa mga nangangapahamak, ito'y parang alingasaw na nakakamatay. So para sa mga nangangapahamak, ang konsepto ng pangunawa na ibinahagi ni Brother Roy, ni Brother Renson at ng mga elders o ng buong Tura community, parang alingasaw ito. Nakakamatay. Bakit? Kapag inunawa nila ang ating ipinapaliwanag dito, marami po sa kanilang itinatayo ang pananampalataya na mawawala ang visa. Tulad ng mga pangako na kanilang ipinangako na si Hesus Kristo ay babalik. Yun. Pangako na hindi dapat asahan. Pag-asa na ipinangako na wala kang dapat asahan. Amen. Balik-balik ta rin mo, walang katuturan yan. Amen. Hindi kami katulad ng iba na ikinikalakal ang salita. Alamin mo ang intention mo, maging mabangong sa iyo. Amen. Maging sa pagpunta mo sa house of worship. Yes. Maging sa pagdalo mo ng mga pista. Amen. Maging sa pag-attend mo ng tinatawag na Yom Kippur, Day of Atonement. Magiging walang kabuluhan ang pagdalo mo sa seremonyas ng atonement o ng gawain o ginagawa ng iyong grupo sa atonement kung wala pang clarity. Amen. Sa iyong gagawin. Pero kung mayroon kang clarity, mabangong sa iyong incense. Amen. So, purify your intention. Hibalue kung unsay imong gusto. Then kung nahibawan na nimo imong gusto, putlia ang imong tinguha sa pagbuhat sa imong gusto. That's right. Tagalugon natin, alamin mo kung ano yung gusto mo, at nung nalaman mo kung ano yung gusto mo, dalisain mo ang intention mo. Bakit? Amen. Kung kaya't gagawin mo yung gusto mo. Sakto. Ephesians chapter 5 verse 2. Ephesians chapter 5 verse 2. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang inalay po, hindi yung katawan ni Jesus. Literally, kundi yung gawa. Amen. Yung mabangusan niya. Kasi kung alay, Brother Rinson, based on Torah, para sa mga Messianic Judaism, ang ialay, walang kapintasan upang maging katanggap-tanggap sa harap ng Yudhi Wauhe. Amen. Kung ating iimbestiga, yung Kristo Jesus na inalay, considered as Holy Lamb. Banal na kordero na iaalay na walang kapintasan. Walang mancha, walang dungis. Ang pag-aalay completely nung ipinatay siya. Bago siya pinatay, ang dami pong latay sa kanyang katawan. Nabalot po siya. Bugbog sarado po siya. Taliwas naman sa alay, kung ating ililiteral yung nakasulat sa Torah. Amen. Na iniingatan ang mga tupa at kambing na inaalay upang ang mga ito ay bago patayin ay wala talagang kapitasan, Brother Renson, upang maging katanggap-tanggap at talagang pumasa siya sa requirements ng nakasulat kung ano yung alay. So, si Kristo, kung alay katawan, bagsak po siya. Bagsak, ang daming latay, no? Bugbog sarado. Bugbog sarado yung daming pasa nun. May kanta pa nga yung Christian, duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan. Hindi nakatanggap-tanggap yun. At sa ulo, may kurunang tinig. Limang kan. Nagpuputugo ang ulo ito. Samantalang ang tupang inaalay ng Israel noon na kung saan inilintulan doon si Jesus, walang kapintasan, Brother Renson. Amen. Talagang ingat na ingat yun. Balik. Pero nung actual,
imagine nyo, Judaism, Messianic Judaism, imagine niyo yung alay ninyo na siyang nagligtas sa inyo, taliwas sa Torah, kung saan kayo naniniwala naman sa Torah. Tama. Hindi pumasa sa description. Hindi na-analisa. Ang inalay doon, hindi yung katawan, yung gawa. Amen. Bago nangyari ang pagpatay, tapos nang inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Amen. Bago siya pinatay, bago po siya hinatulang mamatay, tapos na ang alay. Amen. Yan po, tandaan ninyo. Kasi sa Judaism at sa Christian, ang alay is nangyari nung nagsimula siyang pinalo, sinuntok, binugbog, at ipinako sa krus. Loro! Tapos na ang alay. Tapos na. Nung nangyari yun. Kaya nga siya pinatay. Kaya nga siya binugbog. Naialay na. Kasi naialay na. Tapos ang nagtunggab kuno, mupay nyo naluwas. Kay Na anuhan ang dugo. dugo kuno nga spiritual lang, na may agas 2,000 years ago, naluwas ganit kuno ta, mutuulan ta. How much more pa kuno si Longinos, gagatusok yun na to, na agasan sa dugo. Pati malasa. Mao naman mo inaluwas mo. Pastilan! Oh Lord. Basta naman inyong analysis. Kung dugo ang basihan, ako, nasa na kayang dugo na toyo na wala na, kahit alikabok, wala na. Wala na talaga. So John chapter 15 verse 19. John chapter 15, verse 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Okay. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin niya kayo. Mamahalin nila kayo. Taga-disa, manday mo. Extraterrestrial? Asa mo? Taga-asa mo? Taga-Venus? Taga-Venus mo? So, imagine, kailangan po natin i-analisa yung sinabi. Ang sinabi nitong sanlibutan ay tumutukoy po sa nais ng laman na kung saan yon ang umiiral sa kaisipan o sa consciousness ng mundo na kinaroroonan sa panahon ni Kristo, panahon ni Jesus. Kaya kinasusuklaman ang ayaw sa laman o sa gusto ng laman. Ang gusto ng laman, ang pinaiksi na definition po nito, yung pong shortcut. Yung pong ayaw sa process. Ayaw po sa proseso. Sabi nga ng isang kaibigan ko na punta dito, sabi niya kanina lang, ngayon ko talaga naintindihan. Yung pag-angat sa buhay, yung pag-asinso, yung pagyaman, hindi pwedeng shortcut. Amen. Bibig nila nanggaling, narinig ko. Tama kasi, lahat may proseso. Sabi niya, may proseso. At nakita ko na yung kung ano ang meron sa kanila ngayon is deserve sila. Amen. Talagang pinagsikapan. At sinabi ko sa kanila, kung ano ang meron sa iyo ngayon, dahil yan sa ginagawa mo kahapon. Amen. At mag-ingat ka sa iyong response sa kung ano ang nasa iyo ngayon. Dahil kung ano ang response, ano ang quality ng iyong response sa kung ano ang nasa iyo ngayon, na dahil nakuha mo sa ginawa mo kahapon, pwedeng ang quality ng iyong response ngayon ay magiging ang kinabukasan mo. Amen. Okay? Sakto. Kailangan maging responsable tayo. Nakuha niyo po. Kung ano ang meron sa atin ngayon, dahil po yan ay resulta ng ating ginagawa kahapon. Amen. Amen. At kung ano ang ating magiging response sa nagiging resulta na ngayon, na dahil sa ginagawa natin kahapon, kung ano ang quality ng ating response, ng ating ginagawang aksyon o pagtugon sa sitwasyon na nasa atin ngayon, yan ang magiging sitwasyon bukas. Amen. Okay? So yan po ang ating napag-aralan sa Corinthians, at nawa po ay magkaroon tayo ng sa mga makapanood, sa mga makapamasyal ito, brother, ano po sila ng pag-aanalisa. Amen. Hindi po yung basa lang ng Biblia tapos okay na, nabasa ko na,
At parang banal-banal na pag nakabasa. No. Kailangan po natin mag-analisa. Maraming salamat at magandang gabi. Shalom Aleichem. Aleichem. Shalom. Huwag kayong maniwala sa amin. Analisahin ninyo. Amen.